ebidensya, pati mga dokumento, at iba pang naman mahalagang papeles ay ligtas at nasa pangangalaga ng Committee on Justice. Isa pang bagay ay tungkulin din natin kasi na-protektahan ang ating mga testigo, lalong-lalo na yung mga naglalakas loob na magsalita. Ang balita na nakuha natin ay may mga banta sa buhay ni Madriaga, pati ng ibang mga. Kaya kailangan din siguro na maging i-preserve at maging safe ang maaaring mga maging testigo dito. I just want to emphasize that we are talking about preserving evidence and protecting witnesses because we are looking for the truth at matagal nang gusto rin ng sambayan ng Pilipinas na malaman kung ano ba talaga yung katotohanan, ano yung mga ebidensya dito sa impeachment case nito. The reason, simple lang. Since parte ang kanyang affidavit testifying against VP Sara, it would be wise for the committee and of course advantageous sa mga prosecutors at sa mga nagbibintang kay Sara na since parte yung affidavit niya as impeachment, kailangan ma-secure yung kanyang buhay. Pero mukhang nasindak itong si VP Sara dito kasi nung una namang lumabas itong si Madriaga, nakatunog na siya. Kaya nga siya nag-release ng press statement a day before Madriaga signed the affidavit at nasa publiko ito. Kumbaga sinasabi ni Sara doon is basically preempting yung mga bintang ni Madriaga saying na gagamitin nila yung mga bank accounts ko, ganyan-ganyan daw, salin ko sa mamumuhay ko kasi nga gusto nila akong ma-impeach. Tapos magugulat ka, halos kinabukasan lang si Madriaga naglabas ng affidavit. Kumbaga natunugan niya na may maglalabas ng affidavit laban sa kanya. Ito ba yung final na perjury case ni VP Sara against Madriaga dito pa sa impeachment? Sa tingin ko hindi. Kasi alam mo, ang tingin ko dyan ay kinakabahan na yung kampo ni VP Sara. Alam nyo, kasi yung magiging testimonya ni Mr. Madriaga, yung sa kanyang affidavit, ay isa sa pinakamahalaga at matibay na nakadagdag na ebidensya dun sa mga existing ng evidence nung dating na-impeach siya in 2024. So, kinakabahan na siguro. Yan ang tingin ko. Yung kampo ni VP Sara. Nung noon, hindi nila pinapansin. Tapos, biglang kinasuhan na nila. And meron din ako nakita na parang kino-compare doon